Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Sino kaya ang tatanghaling Miss Grand Philippines ngayong taon na to? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. But before anything else, hello Philippines! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Grand Philippines tayo ngayon. Alam ko lahat kayo excited na sa darating na Sunday dahil kokoronahan na ang bagong Miss Grand Philippines kung saan ikukumpit natin sa Miss Grand International this coming October 3 to October 25 sa Cambodia at Thailand. So yon, talaga naman nakakaloka dahil after nga nilang i-announce kung sino yung mga officially candidates dito, ay talaga namang masasabi ko nakakaloka kasi konti lang yung preparasyon ng mga kandidata. Yung ano mo yun, yung parang talagang, ay nako, good luck. Diba? Kung iisipin mo. Kaya, ang sinasabi ng kadamihan, sana daw ang manalo dito ay well-experienced na pagdating sa pageant. Yung alam niya na kung paano talaga mag-compete at handang-handa na para sa international pageant. But sino-sino nga ba yung mga nakikita natin ngayon na kandidata na feeling natin na pwede talaga ilaban na sa Miss Grand. So, ang Miss Grand Philippines, wala silang preliminary competition. Hindi katulad ng mga nakaraan na event na national pageant na talagang dumadaan talaga sa preliminary competition ang kandidata. Ito, direct na talaga sa coronation night. At yun pa, hindi din natin alam kung sisiputin sila ni Mr. Nawat. Di ba? Every year naman, o talagang bawat Miss Grand ay inaatinan ng Miss Grand International Organization. Pero ngayon, parang wala tayong balita kung makakarating ba si Mr. Nawat o hindi. Kasi syempre, busy na rin sila para sa event nila. At balita ko, si Mr. Nawat ay pupunta na sila sa Cambodia ngayon linggong to para mauna na sa mga kandidata na magdadatingan nga sa competition ng Miss Grand International. Kaya parang feeling ko hindi na talaga makakapunta kahit sino sa mga organization ng Miss Grand International para sa Miss Grand Philippines. And then, tignan natin guys kung ano kaganapan na magaganap sa Sunday. So, yon. Sino-sino nga ba yung mga kandidata na nakikita nating malakas, palaban, at talaga may ibubuga sa laban? So, isa na talaga sa mga nakikita natin dito sa mga kandidata, ang pambato ng Miss Grand Manila na si Jobeline Acosta. Yes. Para sa akin, yung beauty niya ay, alam mo yon, na pwede talagang kumabog sa Miss Grand. Ang lakas makasamanta Bernardo ang kanyang peg. And then, parang feeling ko ready na rin siya para sa Miss Grand Philippines. But depende kung paano niya susungkitin ang corona ng Miss Grand Philippines. Kung hindi man siya tanghaling Miss Grand Philippines, pwede din siyang maging Universal Woman. So, yon, pasok na pasok din siya doon sa Universal Woman. At kung may corona pa, I think pwede din siya sa iba pang corona. But nakikita ko dito sa Miss Grand Philippines, isa siya sa mga malakas na kandidata at naniniwala ako na kaya niya talagang mag-penetrate or pagdating sa performance ay kaya niya makipagkabugan sa mga kandidata dito. So, good luck kay Miss Grand Manila. And then, isa din sa mga nakikita natin, talaga matindi din ang laban, si Miss Grand Pampanga. Yes! Si Sofia Santos. Si Sofia, dati na siyang naging second runner-up sa Miss World Philippines. Ito lang. And then, hindi ko alam kung nag-withdraw siya. Tapos, sumali siya dito sa Miss Grand Philippines. So, yon. Ako, ang masasabi ko, yung beauty na meron siya, talaga ng pak na pak, eksena talagang kumakabog, sumasabay sa mga kandidata, at paandar din talaga ang kandidata ng Pampanga. Malakas ang laban niya. At nakikita din natin yung execution niya, talagang 100% na
planado at plakado. Plus, nandoon gusto ko yung naging packaging niya. Kasi kung papanoorin mo yung Miss World Philippines, hindi ganito kabongga yung eksena niya. Pero ngayon talagang nag-level up siya. Yung alam mo yun na sasali siya sa another pageant at nakita mo sa kanya yung pang Miss Grand talaga. Yes, masasabi kong hindi pa enough talaga. So, kung ipapadala mo siya sa October 3, kailangan niya pa rin ng konting polish. Kasi syempre, pagdating sa Miss Grand, alam naman natin, ubusan to ng lakas, ubusan ng styling. Pero kung ganda ang pag-uusapan, may ibubuga naman yung ganda niya. Plus, nandoon na makakasabay naman. Kaya, laban lang. So, isa siya sa mga nakikita ko na pwedeng maging Miss Grand Philippines ngayong taon na to. At bukod doon, kung hindi mo siyang kokoronahan ng Miss Grand Philippines, naniniwala ako na makakasungkit siya ng kahit anong corona na ibibigay dito sa Miss Grand. So, yan. So, good luck, di ba? So, tingnan natin kung ano ang magiging eksena niya sa Sunday. At isa pa sa mga nakikita natin, ito, malakas din to. Ito talaga, pwede talagang makipagsabayan ang pambato ng Quirino na si Ana Mercado. Yes! Sobrang winner ang beauty niya. Alam niyo, sa totoo lang, sa lahat ng mga kandidata, isa siya sa mga masasabi ko talagang pinakamaganda sa lahat. So, yan. Kasi di ba yung beauty na meron siya, kakaiba at talaga namang winner din talaga ang eksena neto. Sobrang panalo pagdating sa execution. Yung kanyang pasabog, ay nako, maraming naloka nung presentation. Talagang, ay nako, my God, 100% na pasabog talaga. And then yung beauty niya may ibibigay. So, kailangan lang din ng konting polish. Sabi ko nga, kung ang Miss Grand ay tingin ko, halimbawa, kung ang Miss Grand ay magaganap sa December or I think November, meron siyang preparasyon para sa sarili niya. Kasi parang feeling ko, maganda, tapos panalo ang eksena. So, kung ipapadala mo siya ngayong October 3, makakasabay siya sa mga kandidata doon na magaganda. Pero nangihinayang lang ako kasi instead na mapaghahandaan niya pa ng todo-todo yung bawat eksena doon, wala na, kapos na siya. Pero, kung sasabihin mo naman, makakasabay ba? I think yes. So, di ba? At tingnan natin kung ano ang ipapakita ni Quirino sa Linggo, kung siya nga ba ang makakasungkit. Pero sabi nga gano'n, 3 daw yung corona dito. Ito na-feel ko na mag-uuwi din talaga to ng corona. Kung hindi man Miss Grand Philippines, I think Universal Woman ang mauuwi nito. So yun. But abangan natin. Maganda si Quirino. Isa siya sa mga talagang promising yung beauty at pwede mo talagang sabihin na siya ang magiging next Miss Grand Philippines. Yes. So exciting, no? At para naman sa sumunod na kandidata, eto nga, medyo nagdagdag talaga sila ng, kumbaga, Ricardo, pampagulo, pampaingay. At talagang masasabi natin, oy, isa to sa mga frontrunner ngayon ng malakas na pwede talagang makasungkit din ng corona. Hindi mo alam, di ba? Si Miss Grand Laguna na si Alexandra Rosales. So, isa to din tong veterana pagdating sa pageant at talagang masasabi ko din na iba ang eksena neto. Yung napanood ko siya sa Miss Universe Philippines, masasabi ko yung mga styling niya doon talagang pasabog, eksena, at yung kanyang pasarela, kabog. Kaya isa siya sa mga malakas na maituturing kong kandidata ngayon at possible din na siya ang makoronahan ng Miss Grand Philippines ngayong taon na to. Oh my God. So, nung una, sabi ko, ay, nako, ilan-ilan lang yung talagang masasabi mo magpupukpukan. Ngayon, hindi na. Talagang masasabi mo, lahat sila ay malalakas at ang galing. Medyo masasabi ko, excitement yung magiging eksena ng mga kandidata dito. Very grand ang eksena dito ni Miss Laguna kasi, alam mo yon, hindi siya umatin ng presentation tapos biglang,
candidates ako dito, di ba? So, yon kaya maraming naloka sa kanya. Anyway, tingnan natin kung ano ang pasabog niya sa linggo. Nakakatuwa lang, no? Parang feeling ko wala masyadong gastos yung mga kandidata kasi konting-konti lang yung magagastos nila kasi parang walang preliminary competition, diretso coronation night na after nilang ipakilala. So, yon kahapon nag-guest sila sa sa TV station. Sa GMA kung di ako nagkakamali. So, yon. So, nakakatuwa kasi ang ganda ng mga katawan. Grabe, no? Ang bongga. And then, tingnan natin kung si Miss Laguna nga ba ang isa sa mga talagang matinding makakalaban ng mga kandidata dito sa Sunday. So, I'm so excited. And then, isa pa sa mga nakikita ko, syempre, ang pambato ng Castillejos Zambales na candidate number 5 na si Cristina Opiasa. Yes! Ay nako, syempre, maraming natuwa sa pagpasok dito ni CJ. Talagang naloka talaga yung lahat. Tapos yung nakita natin yung performance ni CJ, talagang plakado, no? Sobrang detalyado. Si CJ, malakas yung tiwala ko sa kanya. Kasi kung pag-uusapan natin yung galawan ni CJ, ay talaga namang winner. Sobrang natutuwa talaga ako sa bawat eksena niya kasi sobrang panalo. Yung mga execute niya talaga, yung kung kailan siya titingin, kailan siya papalo, ay, nako, talagang CJ Opiasa na to. Di ba? So, yun. So, nung una, sabi ko, ay si CJ na talaga to. Pero ngayon, kasi nandiyan dyan si Laguna, nandiyan dyan si Quirino, sabi ko, si Pampanga pa, ay, nako, good luck talaga. So, tingnan natin kung mag-aalay na ba kay CJ yung ano. Pero kung ako ang tatanungin ninyo, sa totoo lang guys, gusto ko na si CJ Opiasa ang ipadala natin sa Miss Grand ngayong taon na to. Bakit? Kasi syempre, yung kulang sa preparasyon yung mga kandidata. Yes, maraming mga magaganda. At talagang sabi ko nga, si Quirino, pwede na Kaya lang, sabi ko, kabugan kasi talaga dito sa Miss Grand. Totoo naman, hindi lang naman pasarela ang pinag-uusapan dito. Dapat total package ka. Pero kasi yung height, yung katawan, and then may ganda naman si CJ Opiasa. Para naman sinabi natin na hindi talaga siya totally maganda. Maganda si CJ Opiasa. Medyo matapang lang talaga yung mga datingan ng makeup niya. Pero kung ako tatanungin mo, kung si CJ Opiasa ang ilalaban natin ngayong taon na to, malaki yung tiwala ko na kaya niya talagang makarating hanggang sa top 5. Kasi parang piling ko makikipagbardagulan talaga ang CJ Opiasa dito sa Miss Grand. Kaya lang, ando doon tayo na syempre, hindi tayo dapat umasa ng panalo kasi alam naman natin na ang Miss Grand ay kailangan talaga pagandahan din talaga. Pero nandoon ako na makikipagsabayan performance level, di ba? So, kung ibang kandidata yung ipapadala natin, hindi ko din alam kung makakarating sila sa top 5. Pero mas kumpiyansa talaga ako kay CJ. Hindi ko alam kung bakit. Dahil siguro alam ko professional siya or isa siya sa mga kontesera sa pagdating sa pageant at alam niya kung paano makipagkabugan at makipagsabayan. So, doon ako kampante. Kumbaga parang alam kong may ibubuga siya hanggang sa dulo ng competition at hindi siya basta-basta lang magpapatalo ng ganun-ganun lang. Di ba? So, height, winner, body, panalo, performance, best, and then plus, syempre, kailangan lang talaga nila i-polish yung konting styling ni CJ para mas kumabog, di ba? So, yon. Kaya, guys, sino kaya ang mag-uuwi ng corona sa kanila? Si Miss Manila, si Miss Pampanga, si Miss Quirino, si Miss Laguna, o si Castillejos Zambales. So, i-comment below mo yan kung sino ang nakikita mo na magiging Miss Grand Philippines natin ngayong taon na to. So, yon. Kayo guys, excited na ba kayo? Kasi ako sobrang excited na ako sa pukpukan na mangyayari sa Sunday para dito sa Miss Grand Philippines. So, wish all the best sa lahat ng kandidata. Naniniwala naman ako na talagang pinagandaan nila to ng bonggang-bongga. Diba? So, yon kayo guys. Ano guys ang masasabi ninyo
dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. I-comment below mo kung ano naman ang chika mo. So yun guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.